There is a family living together with a peaceful life in a town called Liwayway. There was a child named Jana Rodriguez, and her 18th birthday is approaching. They are not financially stable, but their child is aiming for a grand celebration for her birthday. Ma, Pa, my birthday is approaching. I want to experience a grand celebration kahit ngayong magdadalaga lang po ako. They are hesitating to agree because it seems like they can't give what their child is aiming for. But then, they don't want to ruin their child's happiness, so at the end, they agreed. Anak, we are not promising something, but we will do everything to give what you want. Yes, anak. Gagawin namin ang lahat just to make you happy. Thank you, Mom and Dad. You two are the best. Her parents tried to work harder to give what their child wanted so badly. One night, the two talked in the living room to discuss the upcoming 18th birthday of their child. Our baby girl is turning 18, hindi pa rin ako makapaniwala. Yes, our daughter is now growing up so fast. John, alam kong hindi ganun kadali ibigay ang hinihingi ng anak natin. Pero ayokong ayun ang ikakasira ng kasiyahan niya. Alam ko. That's why we need to work harder para maibigay ang inaasam ng ating anak. Oo, gagawin natin ang lahat para sa kasiyahan niya. Ang mag-asawa ay todo kayod sa pagtatrabaho, kahit sila ay sobrang pagod na. Pagkatapos ng maghapong trabaho, they went to their room to sleep. Kaumagahan ay bumisita ang mga kaibigan ni Jana upang siya ay yayain sa isang bakasyon. Bumaba ka na, andito ang mga kaibigan mo. Sige po, Ma, andyan na. Buti naman bumaba ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Pasensya na, may inayos lang ako. Total, malapit na ang birthday mo. We want to invite you for a vacation. Oh, really? When and where? Don't worry about it, we got you, girl. That's right. Kami na ang bahala sa lahat. This is our treat and our gift for you. OMG, really? Pero wait, sasabihan ko muna sila Mama at Papa. No worries. We already did that at pumayag naman sila. Oo anak, basta mag-iingat kayo ha. Yes, Mom and Dad. Thank you po. Tito, tita, we are leaving. Salamat po. Sige mga anak, ingat kayo. Thank you guys. Take care. See you tomorrow. Sige, aalis na rin ako para magtrabaho. Okay, take care honey. Take care, Dad. O anak, nag-aayos ka na pala ng mga gamit mo. Yes, Ma'am. Para bukas po wala na po akong problemahin. I'm so excited. Ngayon na naman lang po ako makakalabas. I'm happy to see you being that cheerful. Basta ang hinihingi ko lang, anak, mag-iingat kayo. Yes, Ma'am. Kaumagahan ay umalis ang mga magkakaibigan for a vacation. It's really their vacation. Kakagraduate pa lang nila sa senior high and Jana as a smart one. She graduated as their top one. Despite of their status in life, she never stopped to reach her dreams. Ma'am, Dad, we are leaving. Mag-iingat po kayo dito, ha? Sige anak, basta mag-iingat din kayo doon. Don't worry po, tita, tito. We'll take care of Jana. Alis na po kami, Mama, Papa. Let's go guys, sakay na kayo. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. We're finally hitting the road for our vacation. It's about time. Let the adventures begin. After hours of driving, the friends arrive at a cozy lakeside cabin, surrounded by towering trees and the promise of relaxation. Wow, this place is perfect. And the lake looks so inviting. Who's up for a swim? Tara guys, pero ayusin na muna natin ang ating mga gamit. With the sun shining bright,
The friends spend the day playing in the water, swimming, boating, and soaking up in the summer rays. Oh, it's super relaxing. Parang gusto ko na lang mag-stay dito. Don't worry guys, babalik ulit tayo dito sa susunod. That's right. So for now, let's enjoy our stay here. Yes, we will. Sa ilang oras na pagbababad sa tubig ng mga magkakaibigan, nagyayaan na sila na umahon sa tubig. We are already tired, guys. At gutom na rin kami. Kain na tayo? Mabuti pa nga, paggabi na rin eh. Tara na Angelo. I'm coming. As night falls, the friends gather around a bonfire while eating and talking about Jana's upcoming birthday. What's your plan for your birthday, Jana? Gusto ko sanang maranasan ng engranding birthday party kahit ngayon lang sana. Anong sabi nila tito and tita about that? Alam kong hindi madali ang hinihingi ko, pero sabi naman nila gagawin nilang lahat to give what I want. That's good to hear then. Excited na talaga ako. OMG! And thank you pala sa inyo guys. Sobrang napasaya nyo ako. Masaya kami na napasaya ka namin. I really appreciated it. Okay guys, alam kong pagod na rin kayo kaya magpahinga na tayo. Mabuti pa nga para makapagpahinga tayo ng husto because tomorrow is a long drive. Kaumagahan nga ay umalis na ang mga magkakaibigan. Good morning guys! Is everything ready? Yes, let's go! Hindi ko makakalimutan ang araw na to. That's right. Hindi ko makakalimutan ang bakasyon na to with you guys. Ano guys? Tara na? Tara, After that vacation with her friends, hindi niya inaasahan ang kanyang maabutan sa kanilang bahay. Thank you guys sa lahat-lahat. wala yun, girl. We are happy na napasaya ka namin. That's right. Sige, magpahinga ka na at aalis na kami. Thank you guys. Take care. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang mga tito kasama ang kanyang mga magulang na nakahiga. Ma, pa, andito na po. Mga tito, what are you doing here? Oh, dito na palang magaling yung anak. Anak, andito ka na pala. Oh darling, I'm glad you're home. Mom, Dad, what happened? Ayos lang po ba kayo? Maris lang kami anak, don't worry. Tumigil ka nga kuya. Kita mo na ang nahirapan na kayo. Didn't you even consider the condition of your parents here habang nagpapakasaya ka kasama ang iyong mga kaibigan? Palibasang sarili mo lang kasing iniisip mo. That's not true, Tito. Nagpaalam po ako ng mabuti sa kanila. And I didn't expect this to happen. Yes, you didn't expect it to happen dahil wala kang alam kung anong hirap ng dinaranas ng mga magulang mo to give what you want for your birthday. Stop it. Don't blame our daughter for this. Tama, wala siyang kasalanan dito kaya wag niyo siyang sisihin. Ma, pa, sorry po, hindi ko man lang po kayo nakamusta. Anak, wala kang kasalanan. The day she looked forward to, thinking it would be one of the happiest and most unforgettable moment in her life, unexpectedly turned into a tragic and painful day that will change the course of her life. Mom, Dad, you promised that we are going to celebrate my birthday together, right? Ang daya niyo naman po eh. Ma, pa, ba't niyo naman po ako iniwan? Or really, it's your fault when my brother died. Kung dahil sa lechong birthday na yan, hindi sila mamamatay. Do you know that your parents are working very hard just to give what you want for your birthday? Kahit pagod na sila, they still want to earn money for you. Tito, hindi ko po alam na ganun. All I thought ay okay lang sila. You are very wrong, Jana. Because they are not. Look what happened. Pagkatapos ng burol ng kanyang mga magulang, parang nawalan siya ng pag-asa para mabuhay pa. Mom, Dad, all I thought on my birthday will be very happy. But I was wrong. Bakit niyo naman po ako iniwang mag-isa? I miss you already, Mom and Dad.
Tito, ano pong ginagawa niyo rito? Pack all your thing at sumama ka sa akin. Bakit, Tito? Saan po tayo pupunta? From now on, sa bahay ka natitira. Really, Tito? Oo, kaya mag-impake ka na riyan. Tito, ayos na po. Tara na. All she thought that her life will be okay again, even without her parents, dahil kinuha siya ng kanyang Tito Ellie. Pero nagkakamali siya. Hindi niya inaakalang magiging mahirap sa kanya ang buhay sa poder ng kanyang tito. Lalo na noong nalaman niya na hindi na siya pag-aaralin ng kanyang tito sa kolehiyo. Tita, Tito, gusto ko lang po ipaalam na malapit na po ang pasukan. Mag-e-enroll na po sana ako. What? Ellie, you didn't tell her yet? About what, Tita? Jana, hindi ka na mag-aaral. What? Why, Tito? It can't be. My mom and dad gave you money for my education. That's not enough. Hindi yun sapat hanggang sa makatapos ka. Pero tita, that's my money. That's for my education. Don't you dare raise your voice at us. Be thankful that we let you live here. Pasalamat ka na lang na pinapalamon ka namin. Where is that money then, Tito? Wala na. Tito, anong wala na? We already used it. Saan, tita? For my cousin's tuition? Oo, at wala ka nang magagawa sa bagay na yon. Tito, what have you done? That is my parents' money. Para sa akin iyon. Paano niyo nagawa ito? Just be thankful that up until now, we are letting you live here. At the moment, Jana felt like her world is falling apart. Hindi na talaga niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ang lupit ng mundo sa kanya magmula nung mawala ang kanyang mga magulang. After a week of contemplating, Jana decided to leave her Uncle Ellie's custody because she realized that staying there wouldn't lead to anything good in her life. Where are you going? Vacation? No, but I am leaving. At saan ka naman pupunta ha? Huwag kayong umasta na like you are concerned. Really? You are leaving? That's good to hear. Then you are free to go. Tell me, why are you leaving? Really, Tito? You are asking me why? Bakit? May rason pa ba para magstay ako rito? Wala kang utang na loob. After all we've done for you, alis ka ng ganun-ganun lang. Since I moved here, I've never felt like part of this family. Like I have someone to lean on. You didn't even comforted me. Instead, you constantly blame me and make me feel like it's my fault for what happened to my parents. Bakit hindi ba? Because you wanted to experience a grand birthday. They did nothing else but to work, which led to their death. Akala niyo ba, Tito, ginusto ko yun? Hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa rin na araw-araw niyo na lang isinisisi sa akin ang nangyari sa kanila. Hindi niyo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi niyo man lang ako matanong kung kamusta na ba ako, kung okay lang ba ako. Just be thankful that we helped and provided for you. If you weren't related to my husband, we wouldn't have let you stay here in our house. Yes, I am thankful that you fed me. Pero saan ba nanggagaling ang mga perang ginagastos niyo, ha? Hindi ba't sa iniwan na pera ng mga magulang ko na dapat ay para sa akin? Kaya wala kayong karapatan para sumbatan ako. Sumusobra ka na. Talaga, Tito, ako sumusobra. Tiniis ko lahat. Kahit sobrang bigat na dahil tinuturing ko kayong pamilya. Pero kayo, Tito, ni minsan ba itinuring niyo akong pamilya? O ang tingin niyo lang sa akin ay isang palamunin? Lumayas ka na! Hindi niyo kailangang sabihin sa akin yan. Dahil kusa akong aalis. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay bumalik siya sa kanilang bahay na sobrang bigat ang loob. Pagkapasok niya pa lang ng kanilang bahay ay agad siyang nakaramdam ng pag-iisa at ng sobrang lungkot. Ma'am, Dad, miss ko na po kayo. Kamusta na po kayo? I hope you're in a good place po at sana masaya na kayo. Kasi ako, sobrang pagod na sa lahat. Bakit po parang ang lupit-lupit ng mundo sa akin? Bakit naman po agad nila kayong kinuha? Siguro nga tamang sinasabi ni Tito na dahil sa akin kaya kayo nawala. That I'm starting to ask myself, ganun ba kalala yung hinahangad ko? Hindi ba ako naging mabuting anak?
Anak, dalaga ka na talaga. Pasensya ka na anak dahil iniwan ka namin agad ha. Kailangan mo tuloy maranasan ang ganito. Don't let them ruin you. Show them that you are strong. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo, okay? Tama ang mama mo, anak. Wala kang kasalanan sa nangyari sa amin. We love you both, Jana. Is this true? Kasama ko na po kayo ulit? Kayo po ba yan? Yes, anak. Pero kailangan ka na naming iwan, Jana. Saan po kayo pupunta? Hindi po ba kayo bumalik to be with me? We just want to remind you anak na magpakatatag ka. Mahal ka namin anak. Paalam, Jana. Pagkagising niya, ay napagtanto niya na panaginip lang pala iyon. Doon na niya natanggap na wala na talaga ang kanyang mga magulang. Kaya sa umagang iyon, ay nakahanap ulit siya ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang buhay at naghanap ng trabaho para buhayin ang kanyang sarili. Hello, Leia? Oh, napatawag ka. May gusto lang sana akong sabihin. How are you? Heto, ayos lang. How about you? Heto, kinakaya pa naman. Leia, can I ask you a favor? Sure, basta ikaw. Tell me. Meron ka bang alam na pwede kong pasukan na trabaho? Trabaho? Bakit ka magtatrabaho? Lumayas na ako kila tito. Bakit anong nangyari ha? Bakit ka lumayas? Basta, kailangan ko ng trabaho ngayon, Leia. May maiaalok ako na pwede mong pasukan ng trabaho. Kung gusto mo, ibibigay ko ang pangalan niya para makausap mo siya. Really? Thank you, Leia. No worries, friend. Don't hesitate to call me if you need anything, okay? Thank you. Bye. Ibinigay nga ni Leia ang pangalan ng may-ari ng isang company na kakilala niya. A few weeks ago, ay nakausap niya si Mr. Villamor, which is an owner of a famous company, and she passed the interview that easy. Because she have an high grades when she's in high school. At kahit hindi siya nakatapos ng college, ay naniwala sila na kaya niyang gampanan ang posisyong ibinigay sa kanya. Now, she is the secretary of the CEO. OMG! Natanggap ako sa job interview, friend, at pwede na raw akong magsimula bukas. Really? I'm so happy for you. Sorry, hindi kita nasamahan kanina. It's okay. Malaking bagay na nga na inalokan mo ko. Now, I can start again. Basta, I'm always here to support you. I know. Kung wala ka, kayo, hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba. If naging mabuti lang sana sila sa'yo, nasa mabuti ka ngayong kalagayan. Guys, I don't know why your uncle and her tsakang asawa ay ganon. Kairita sila. I don't wanna think about them. They will just ruin my mood right now. Okay, sige, magpahinga ka na. I still have something to do. Sige. Bye, Leia. Bye, friend. May trabaho na siya, pero mas nangingibabaw pa rin ang lungkot dahil sa kanyang pag-iisa. Na kahit ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin niya maiiwasang makadama ng kalungkutan sa isipin na wala na ang kanyang mga magulang sa tabi niya. Sa unang araw ng kanyang pagpasok sa trabaho, kaumagahan ay nakarinig siya ng ingay sa labas ng kanyang bahay, kaya napabangon siya at doon niya nakita ang kanyang Tito Eli na may kasamang tao na hindi pamilyar sa kanya na parang may pinag-uusapang mahalaga. Tito, ano pong ginagawa niyo rito? At sino po siya? Tauhan siya ng bibili ng bahay na to. Parang nabingi si Jana sa kanyang narinig. Anong bibili, Tito? Ibebenta ko ng bahay, total wala rin naman si kuya. What? Hindi niyo pwedeng gawin to. Wala kayong karapatan. I have the right to do this because I am also the one of the reason kung bakit napatayo ang bahay na yan. So paano na ako, Tito? Saan ako titira? Lahat na lang ba kukunin niyo sa akin? Hanggang kailan ba kayo magiging ganyan? Wala akong pake. You deserve that dahil wala kang kwentang anak. That's not true, Tito. Heto na lang din ang natitirang alaala nila mama at papa sa akin. Kaya hindi ako papayag na gawin niyo to. Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Wala, di ba?
Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ibebenta ko ang bahay na to. Pero tito, how dare you to do this? Tanggapin mo na wala kang magagawa. Tandaan niyo ang araw na to, tito. Dahil sinisigurado ko na mababawi ko ang bahay na to. Let's see. Hindi niya inaasahan na sa araw na yon ay bibisita ang kanyang mga kaibigan at naabutan siyang miserable. Oh my gosh, Jana, what happened to you? Who did that to you? Ang sama-sama niya. Hindi ko siya mapapatawad. Lagi na lang nila akong ginaganito. Is this because of Tito Eddie again? Walang hiya talagang taong yan. Mukha talaga silang pera. Yung bahay namin. Jana, calm down. We're here. Hindi ka namin pababayaan. How dare them to do this to me? Hindi kami papayag na maulit pa to. Kaya sumama ka na sa amin at sa amin ka natitira from now on. That's right, we got your back. We'll help you, so don't worry. Tara na. Tuluyan na ngang naibenta ang bahay at sobrang nangihinayang siya dahil wala man lang siyang magawa, kundi hayaan na lang. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mula sa araw na yon ay hindi na siya magpapaapi sa kahit sino man. Nanirahan na rin siya sa kanyang mga kaibigan, and that's when she felt safe and loved again. Dahil sa nangyari, mas nagkaroon ng determinasyon si Jana upang magtrabaho ng gusto at makuha ang ninanais. Good morning, sir. Morning. Bakit nga pala wala ka sa unang araw mo, Jana? Sorry, sir. Hindi po ako nakapagpaalam kahapon. Bigla po kasing sumamang pakiramdam ko. Promise, sir, that will never happen again. Are you okay now? Yes, sir. I'm really sorry about yesterday. Don't think about it. It's okay. Thank you, sir. Do you want coffee, sir? Yes, please. Wala ko pala kayong meetings maghapon, sir. You just need to sign some papers. Thank you. You may go. Bye, sir. Sa hapon na yon ay sobrang saya ni Jana nang pauwi. Sobrang nagpapasalamat siya na mabait ang kanyang amo at wala siyang naging problema sa trabaho. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Oh, ang aga mo ngayon Are you okay? Yes, pinauwi ako ng maaga ng boss ko. Ayos ka lang ba? Don't worry, I'm fine. Pagod lang siguro to. Go ahead and take a rest. Gigisingin na lang kita mamaya. Okay, thanks, Leia. After a few months ago, nakapag-ipon na ng sapat na pera si Jana para hanapin kung sino ang nakabili ng kanilang bahay at bawin iyon. Hello? Hello? Sino po sila? May I know? Kayo po ba si Mang Alias? Ako nga po. Ano pong kailangan nyo? So kayo po pala si Mr. Villafuente, ang nakabili ng bahay ng mga Rodriguez. I am Jana Rodriguez po, the daughter of the owner of that house. Naku, ma'am. Hindi po ako si Mr. Villafuente. I am just one of his men. Oh really? So tauhan ka lang po niya? Yes, ma'am. Pero kung gusto nyo pong makausap si sir tungkol sa bahay, pwede ko pong ibigay ang calling number niya. Talaga po? Thank you po, Manong. Pagkabigay ng number sa kanya ay agad niyang tinawagan iyon. Mukhang umaayon sa kanya ang panahon dahil hindi niya inaasahan ang tao na nakabili ng kanilang bahay. Matapos ang ilang ring, ay agad na may sumagot. Hello, who is this? Natigilin si Jana sa boses ng kanyang narinig sa kabilang linya dahil pamilyar sa kanya iyon. Ngunit iniisip na lang niya na baka kaboses lang ng kanyang amo. Hello, sir. Good afternoon. This is Jana Rodriguez po. Jana, is that you? Sir, ikaw nga. Pero paano po nangyari na kayo si Mr. Villafuente? It's really you. I'm just using that surname for some purposes. So it means kayo pong nakabili ng bahay ng mga Rodriguez? Oh, is that the reason why you called? Yes, sir. Actually, I'm the only daughter of the owner of that house. Sir, gusto po sana kitang makausap regarding po sa house. I think I already know what's on your mind. Fine. Just see me in my office tomorrow. Thank you, sir. Sobrang salamat po. Don't mention it. Is that all? Yes, sir. Just see me in my office at 10 a.m. Yes, sir. Bye, sir. Pagkatapos ng tawag na iyon ay sobrang saya niya dahil sa tingin niya ay hindi siya mahihirapan na mabawi ang kanilang bahay dahil amo niya pala ang nakabili. Sa sobrang saya niya
ay 9:30 pa lang ng umaga na sa office na siya ng kanyang amo. Good morning, sir. You're that excited, huh? You're early. Ayaw ko lang po na paghintayin kayo. So, what do you want to happen? I'll get straight to the point, sir. Gusto ko po sanang bilhin ulit yung bahay. I see. Mukha talagang gusto mong mapasay ulit yon. Yes, sir. Kasi ayun na lang po talaga ang naiwan ng mga magulang ko sa akin. Sige, if that's what you want, ibebenta ko sa'yo ulit ang bahay kahit sa mababang presyo na lang. Talaga, sir? Maraming salamat po. Sobrang laking pasasalamat ko po sa inyo. I can see in your eyes that house very important to you. Since you are really doing good in your job, I'm willing to give it back. Sir William, sobrang salamat po talaga. Pagkatapos ng usapan nila ng kanyang amo, ay inasikaso niya agad ang mga papeles para maipangalan na sa kanya ang bahay. Pagka-uwi niya sa kanyang kaibigan, ay talagang nag-uumapaw ang kanyang saya at agad na ikwinento sa mga kaibigan ang nangyari. Nabalitaan namin kay Leia na nakausap mo nang nakabili ng inyong bahay. Yes, at may good news ako. Sa wakas, guys, nasa pangalan ko na ang bahay namin. OMG, I'm so happy. Oh my gosh, finally, wala na silang karapatan sa bahay na yun. Tama, wala na silang habol doon. May gusto lang din sana akong sabihin sa inyo, guys. Now that I already have the house, I want to start a business. That's a good decision, friend. Tell us about it. We are willing to help you. Come on, tell us. I want to build a fast food chain and make a difference in my life. Kapag lumago na, gusto kong magtayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. That's a good idea. Don't worry, we will help you to plan and as soon as possible, let's start the construction. I don't know how to thank you guys sa sobrang dami nyo nang naitulong sa akin. Buti na lang talaga andyan kayo to always support and help me. Saan pa at naging kaibigan mo kami? We're family here, and we are happy to help you. I love you so much, guys. Yes, you guys are my family. Sa araw na iyon ay sobrang saya niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama. Napagtanto niyang sunod-sunod ang mga magagandang pangyayari sa kanyang buhay. After 1 year, ay nakapagpatayo nga siya ng isang malaking fast food chain. 3, 2, 1! Congratulations, Jana! Thank you everyone for coming. OMG, can you believe it? This is it, Jana. I am now an owner of a fast food chain. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay ko. Is this real? It's real, Jana, and you deserve it all. Tama si Angelo. Deserve mo lahat ng to sa dinami-dami mong pinagdaanan. We're so proud of you, Jana. Thank you again, guys. Since that day ay naging busy ito sa pag-aasikaso para mapalago ang kanyang business at wala nang ibang inatupag kundi ito. Na minsan ay nakakalimutan na niyang makapahinga kaya ay madalas siyang nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng kanyang ulo. Ngunit isinawalang bahala niya lang ito sa isipin na baka ay pagod lang. Ma'am, Dad, look kung ano na pong nararating ko. Pero mas masaya po sana kung andito kayo sa tabi ko. Para po sa inyo to lahat. I miss you so much, Mom and Dad. After a few months ago, hindi niya inaasahan ang biglang paglago ng kanyang business. Pero kasabay ng pag-boom ng kanyang business ay na-hospital siya dahil hindi niya makayanan ang pananakit ng kanyang ulo. Aray! Ouch! Ang sakit ng ulo ko! Nang marinig nila ang kanyang pagsigaw ay dali-daling nilapitan siya ng kanyang mga tauhan at dinala sa ospital. Jana, buti naman at gising ka na. Where am I? Bakit ako nandito? Sabi ng tauhan mo, bigla ka na lang daw nahimatay nang nagsisisigaw ka. What is happening to you, Jana? I'm fine. Let's go back. Ouch! Ang sakit ng ulo ko. Tell me, anong nararamdaman mo? Wait lang, tatawag ako ng doktor. Lalabas pa lang sana ang kanyang kaibigan nang saktong dumating ang doktor ni Jana na may hawak na mga papel. Good morning. Kaano-ano niyo po ang pasyente? I'm her friend. Where are the parents of the patient? I have something important to tell them. Ako na lang po ang itinuturing niyang pamilya. Wala na po ang mga magulang niya. Sorry to hear that. It's okay po. So how's my friend? Let's talk about it outside. I want also to know what is my condition, so tell us. It's better if pag-uusapan na muna namin ng kaibigan mo.
I said I want to know it. Jana, calm down. Fine, huwag kayong mabibigla, Mrs. Rodriguez. I'll get straight to the point. You have only 3 months left to live. It can't be, Doc. Tell me na hindi yan totoo. What? Oh my gosh! It's almost 5 months since she had this case. A brain tumor na hindi na ito kayang gamutin. I'm sorry to say this, Mrs. Rodriguez. Oh my God, Jana. Hindi ito maaari. Bakit hindi mo man lang kami sinabihan about dito? Even me, I don't know na ganito na palang nangyayari sa akin. I guess, it's time para makasama ko na ulit sila mama at papa. Jana, ano ba? Huwag mo ang sabihin yan. Kahit gusto ko mang isipin na may oras pa, wala na tayong magagawa, Leia. Jana, sorry dahil naging busy rin ako. Kaya hindi na kita nakakamusta lagi. Shh! Huwag kang mag-sorry, Leia. At ayaw ko nasisihin mo ang sarili mo dahil dito. Pero Jana, hindi ko ata kaya na mawala ka sa amin. Mahirap na paniwalaan. But I guess, ito talaga ang nakatadhana sa akin. Hinintay lang talaga siguro na makamit ko lahat ang gusto ko. So I think, ngayon pa lang, I'll start to accept my fate. Pagkatapos nilang malaman ang bagay na yun, ay agad nilang sinabi sa kanilang mga kaibigan. Ngunit maging ang mga ito ay walang magawa kundi damayan siya. Sa natitirang mga araw na nabubuhay siya ay ginawa lahat ng mga magkakaibigan para mapasaya siya at gawin lahat ng mga bagay na gusto niya. Hindi siya iniwan ng kanyang mga kaibigan hanggang sa huli niyang hantungan at pinatunayan nilang hanggang sa huli ay lagi silang andyan para kay Jana. Nung burol ng kanilang kaibigan ay pumunta ang kanyang tito Ellie. What are you doing here? Umalis na kayo kung ayaw nyo ng gulo. Pumunta ako rito para kay Jana. Oh, really? Umalis na kayo dahil wala kayong karapatan na makita pa siyang muli. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa kanya, ngayon lang kayo dadalaw ngayong patay na siya? Andito ako para humingi ng tawad sa kanya. Wala kayong karapatan para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niyo sa kanya. Ano ngayon lang kayo hihingi ng tawad ngayong patay na siya? Kung gusto niyo talagang humingi ng kapatawaran, sana ginawa niyo na yan when she's alive. Kayo umalis na kayo rito. Walang nagawa si Ellie kundi ang umalis dahil hindi siya hinayaan ng mga kaibigan ni Jana na makalapit sa kanya. Pagkatapos ng kanyang burol ay hindi inaasahan ng kanyang mga kaibigan na may iniwang liham ang kanilang kaibigan na nakita nila sa kanyang mga gamit. To my amazing friends, I just want to say thank you for everything. You've been there for me through thick and thin, always ready with a smile, a joke, or shoulders to lean on. From the little things like lending me a listening ear when I needed to vent, to the big things like standing by me during tough times. You've shown me what true friendship is all about. You've made me laugh until my sides hurt, celebrated my victories as if they were your own, and picked me up when I stumbled. I am so grateful and very happy to have you in my life. Especially to you, Leia. You are the reason why I had a job, and you were the reason why I regained our house. Even though I'm not by your side anymore, always remember that I'm rooting for your success. Thank you for always supporting me in my achievements in life. For Angelo, thank you because you always make me smile even with simple jokes. Kahit minsan ay nasisigawan na kita because of your stubbornness, still, hindi ka pa rin nagbabago. For Arson, thank you because even though we often fight over simple things, patuloy mo pa rin akong iniintindi at dinadamayan ako sa kung ano man ang problema ko. Lagi niyong tatandaan na kahit wala na ako sa tabi niyo, lagi lang akong nandito para bantayan kayo. Don't worry about me, guys. Nakuha at nagawa ko na lahat ng gusto ko sa buhay dahil sa inyo. Sobrang saya ko dahil makakasama ko na ulit sila mama at papa. Lagi kayong mag-iingat, okay? Mahal na mahal ko kayo. Paalam. Your friend, Jana. The end. This is Joanna Marie Salas as Jana. This is Joylet Lay Manikad as Joyce, Joy, and Leia. This is Jasper Ezekiel Judalena as
John, Doctor, and the Technician. This is Elijah Pamitan as Eri. This is Aris Mapala as Arson. This is Prince Angelo Cristobal as Angelo. This is J.D. Marortesa as Jay and Stranger. This is Oscar Puzon, your narrator, and Mr. William Villapuente.